Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor, mga Pilipino, nasa man panig kayo ng mundo, dito sa Pilipinas o anywhere in the world as OFWs. Magandang umaga, happy Saturday sa inyong lahat. Uy, 20 na, 5 months and 11 days. 5 months, 11 days. Nag-i-improve ba ang gobyerno? Mukhang nag-i-improve naman, ano? Di ba? So, malaking bagay yung ating ginagawa na pagsita. Kasi kahit papano, natatauhan ang Malacanang at ang mga kinakaukulan, di ba? So, ganyan kabisa ang sovereign will. Ganyan kabisa ang people's initiative nga, no? Hindi yung to make palit sa constitution. Just to show our demands na for good governance. Yun yung mahalaga. Para, hey, wait a minute, guys. We are the ones who place you there. Kami ang naglagay sa inyo, naglukluk sa inyo. So, ano ginagawa nyo? Bakit nyo kami sinusupil? Bakit nyo kami ino-oppress? Mali yun. Pakitaan nyo lang kami ng magandang pamamalakad at magkakasundo tayo. Mananahimik kami, magbabayad kami ng taxes properly. Pero pakitaan nyo kami na nilulustay nyo yung taxes namin na wala sa hulog, wala sa resibo, magagalit kami. Talagang magagalit lahat kami. Ewan ko na lang doon sa mga ibang Pilipinong abnormal. May tumatanggap siguro ng bayad. Kasi baliwala sa kanila yung ninanakawan na sila, no? Mga bobo. Okay, so napahinga ko ng konti at ako'y nagpahinga. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo. Yung iba inaabangan per hour, tinitignan daw. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kabrigada. Maraming salamat sa inyo. Sorry, hindi ako nakaka-vlog at inaasikaso ko yung master list natin, ano. Sa ngayon, doon sa change.org, meron ng 14 something, 14.1, mga ganon. 14,097 as of now. Now, at the time vlogging, 14,097. So, nahati, tatlo ngayon ang paraan para mag-signify kayo kung gusto ninyo. One is through the change.org. Makikita nyo naman sa previous vlogs. Makikita nyo nandoon. Yung tawag doon? Yung link or do sa Facebook ko, Dado G. Enrique, nandoon din. Hanapin nyo doon. Scroll down. Siguro mga 1, 2, 3, 4. Mga ika-6 o ika-7 na post, no? Siguro i-repost ko para i-share ko ulit para pumunta sa itaas. Tapos noon nandoon din yung change.org. Hindi yan ite-take down ng administration because bakit sila matatakot sa 15,000? Wala pa nga 15,000, di ba? So hindi yan ite-take down. No worry. I think the administration, BBM et al. Realize na nga naman, tama naman, ang mandate natin 31 million, 31.6 million, 15,000. It cannot bring down the house, no? So, yun yung democracy, no? Majority wins. If people still like BBM, no amount yung mga sinasabi ninyo, ako, na I'm withdrawing support. No amount yon. Because it has to be more than the 15,000. Yun lang, ganun lang yun. That's why it's no threat yung kung nadadagdagan ka ng 200 a day, that's about, kung times 365, ilan yun? I-math natin. 200 a day times 365, 10 carry 1, 13 carry 1, 2, 6, 7, 7,200. Tama ba? Though 200 a day na lang kamo dun sa change.org. Wala pa nga rounded off na yan. 00, 10 carry 1, 12,
13 carry 1, 13 carry 1, 2 times 3, 7,300, 7,300, 20, 24, times 24, 25, 26, 27, 28, times 5. Oh, at the end of it, 15 carry 1, 5 times 35 plus 1. Oh, 37,000 lang. 37,500. Kahit i-round up mo yan ng 100,000, tatawanan lang kayo ng administration. Pero umandar yung yung pressure, no? Kahit papaano kasi nandoon yung at the back of their heads, nagwo-worry ang Malacanang. Uy, baka maging milyon yan. Kaya Malacanang, wag na kayo mag-attempt na i-take down yung change.org at saka yung Facebook ko. Panoorin nyo because I'm doing the math for you, yung mga bopol ninyo na mga advisor. At this rate, yung 200 na yan, it will take the end of your term na 2028, you will finish your term pagka ganyang rate na 200 a day. Kahit nga 1,000 a day. 1,000 a day, imagine magkano lang yun, di ba? 1,000,000 lang yun at the end of 2028. No can do, cannot be, di ba? People's, will of the people, sovereign will. Majority wins in a democracy. Di ba? Ganon kasimple, huwag kayo magpanik. Bopol, huwag kayo magpapanik. Take down nyo yung account nila SAS tsaka ni Maharlika tsaka tong kay General Macanas kakasuhan ninyo. Panic time kayo Panic time. Mali yon. Napakita nyo natakot kayo. Walang yan. Okay. So, para kayo walang training Walang training. Takot kayo. Bayad ka agad kay troll. Tapos doon, pinadala nyo, pinagsisiraan ako. Mga gago. Siraulo. Okay, so, mag-worry kayo pagka nadagdagan. Kaya ako nagsasabi sa inyo, no? Malacanang. Sabi ko sa inyo. At lahat ng supporter, na mga loyalist na supporter. Ano sabi ni PJ? Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban. Kaya nga sabi ko, 6 na buwan Ano yung sabi ko kanina? 5 months and 11 days. Yung maximize, yung time na yon para umabot kayo mid-year. O di nakahabot ka ng 6 na buwan. O di nakasakto ka 2 taon. Tapos ang next hurdle mo is another 6 months. Umabot ka hanggang December. Umabot ka hanggang next year ulit. So maka 3 taon. And so on and so forth. Ang tao, pagka nakikita na may pinagbabago, ibig sabihin, nagre-react kayo, ibig sabihin, hindi pala kayo mga walang hiya. Contrary do sa sinasabi ng iba, napakawalang hiya ninyo. Ano tingin nyo? I'm playing with your mind? No. I'm just stating. Yung apples, no? Apples and apples, no? I'm just stating in a very intelligent way how you should do things, no? Bias na nga ako para sa inyo, no? Sayang yung boto ko kasi. Animal kayo. Sayang yung boto ko. Okay. So, nasaan ako? Greetings muna. Maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat sa naghihintay. Pasensya na po sa inyong lahat kung hindi ako kagad nakaka-vlog. Marami naman vlogger no? Maraming vlogger. So, iniisip ko hayaan mo silang kumita ng kumita, di ba? No. Tapos nun ayokong magamit ayokong madala sa silakbo ng damdamin. Tapos nun biglang revolusyon. Revolusyon. Maya-maya nakarehas ka na. Ba't ako nandito? Sabi nila kasama sila. Tapos revolusyon. Biglang wala na kasama, ikaw lang nag-iisa. Pilipino talaga
ang lakas ano ano tawag dito, ano ng Pilipino, mag-udyok, di ba? Silakbo ng damdamin, ang lakas-lakas. Stoy, ngay. Come here. Malikot yung mga aso. So, hinay-hinay lang. Just enjoy the crisis. The Philippines now is probably undergoing one of those things that you can call transition, transition or a prelude to change, whether or not the change is brought about by the duly constituted authority, which is BBM administration now, UNITEAM, or yung biglang magkaroon ng panibagong administration, question mark, di natin alam kung ano mangyari, or the people mismo gets fed up with all what is happening, and then sila mismo, taong bayan mismo, ang mag-e-effect ng change. At nanonood lang yung armed forces. Nanonood yung armed forces. Pambira itong mga taon to. Make up your mind. Ano ba? Ganun ang armed forces natin. Tsaka ang PNP natin. Basta walang bubuyo sa armed forces at tsaka sa PNP because they have a mind of their own. Let the institution function the way it should. Walang magdikta sa kanila. Magagalit. Galing kami sa loob eh. Alam namin yung how we think, no? Yung ayaw namin nung binubuyo kami, ayaw namin nung ginagamit kami, ayaw namin nung bibigyan kami ng illegal order. So lahat kayo take note. Malacanang, no? Malacanang. Tapos nun, yung wala sa Malacanang. Yung mga retired, no? Mga generals, etc. Hayaan nyo lang yung armed forces, no pressure because it has enough problems. Right now, it has to prepare for war. Putragis yung problema ng armed forces. It has to prepare for a China aggression na potential world war. And ewan natin kung saan tayo pupulutin. And we're not yet ready for that matter. So, nakakadagdag ang Pilipino. Huwag nyo nang kantingin ang ating PNP at yung armed forces. Bayaan nyo sila. Okay. Mamaya magkwento ko kung may time, magkwento ko. So, mamaya meron akong interview kay DIY, kay DIY KKB, no? KKB na TV, no? Tapos noon, pinaunlakan ko dahil sa gusto kong suportahan natin siya, no? Gusto kong suportahan natin siya. Tignan niyo yung channel niya. Tapos noon, I am authorizing him na kunin yung aking mga content ng videos and then explain pa niya. No? Magkakausap naman kami. So that kung sino man yung subscriber dito, subscribe na rin kayo sa kanya, no? Support nyo rin. At tingin ko dito, tunay na Pilipino na he's out na imagine, bumiyahe pa siya para lang makipag-meet sa akin. Kaya nga, that's why I stayed up para I will really meet him sa stasyon. Okay. Sana ako. Please like, share, subscribe, no? Maraming salamat sa ating mga bagong subscriber, yung mga dating subscriber. Thank you sa pagpanood ninyo. Unti-unting pinapanood yung mga past vlogs, no? May 1 year na, no? If you really want to know me, just start with Pinoy Survivor Video 1. And then, sunod-sundan nyo na. Huwag nyo namang one time, big time. Magmumukto yung mata nyo. Mapupuyot kayo. Maano kayo. Isa lang kada. Kaya nga, kung di nyo man ako makita mag-upload, ay meron kayong mapapanood. Ganun iniisip ko. Cool ako. Kasi masyado tayong taken for a ride. Naro-roller coaster tayo. Kaya, relax. Tingin ko pa rin, nasa self-destruct mode ang gobyerno. ng gobyerno Nasa self-destruct mode hanggang
Dapat kinukuha na akong consultant, ano, no? Di ba? Pero hindi, ayoko. Ayoko mag-consultant pag ganyan. Mahirap yung ganyang klase na gobyerno. Okay. Baninira eh. Kung ako hindi nyo siniraan, tatanggapin ko pa maging consultant ninyo. Pero siniraan nyo ako na siniraan. Mga animal kayo. Hinayupaks kayo. Mga hindi kayo patas lumaban eh. Amunin nyo na lang ako ng barilan. Amunin nyo ako. Ganun. Para malaman kagad. Hindi yung ganyan, patraidor kayo tumire. Okay, nasaan na tayo? So yung ating manifesto, may 14,000. Ay, madagdagan, no? Kanina pa ako nagsasalita rito. 14,097. Hirap na hirap siya sa 15,000, di ba? Merong 1,000 plus kay General Macanas, may 1,000 plus sa akin. So, that makes it mga, 16 na pala tayo, no? Okay, and still, marami pa eh, na may mga nag-text nga sa akin, nag-message, langkay, meron daan, merong mga 20-20 lang, pero much appreciated, That's how you can help. Yung individual responsibility, you can help by, kunyari, i-print out nyo yung manifesto, naniwala ka ba rito, kamag-anak, kaibigan, ganun, okay, i-share ninyo. And then, pagka may feedback, screenshot, pangalan nila, you do it, kasi ako. Tapos nun, ipadala nyo na lang sa akin, naka-screenshot na, dun sa Facebook, di ba? Ganon, you can help. Or, i-mail nyo sa akin, pwede rin. O kaya, i-comment nyo dito sa mga vlog ko. So, isa is change.org, diretso kayo pumunta ron. Second is pumunta kayo dun sa Facebook account ko, Dado G. Enrique. Dado G. Enrique. May mga gumagaya na nga na account ko eh, no? Eh, nandun naman yung picture ko, yung profile picture ko, kadete ko, katabi ko si Apo Marco Sr. Katabi kami, tsaka si General Sumel, Superintendent ng PMA, nakasakay kami dun sa puting kalabaw. Kami, marunong kaming bumaba sa kalabaw. Ewan ko, yung mga sumakay sa kalabaw ngayon. Ayaw nang bumaba eh. Ayaw nang bumaba. So, yun yung profile picture ko. Tapos yung cover picture, cover story, kadete. Kadete rin. Okay. So, yun, madaling another way is, dito sa Facebook, sa YouTube, sa aking mga upload, comment kayo. Comment nyo, pangalan nyo, after na nabasa nyo, at kung sang-ayon kayo, at inaari ninyo yung manifesto sa puso ninyo, yun yung pakiramdam nyo, withdrawal of support. Simply translated, kasi paragraph 1, 2, 3, sinasabi na naging oppressive yung gobyerno, maraming abuso, yung ganun-ganun ba, yung sa pera, etc. No? So, to summarize it all, sa ilalim, I am withdrawing support for BBM. Wala na masama ron, huwag kayong matatakot, huwag kayong masama doon. You are entitled to, if you want to. That's 31 million votes na hindi naman lahat yan na mag-withdraw ng support. Marami talagang, lalo ni mga nakikinabang, forever magsusupport yan. Ako, di ako nakikinabang eh. Real talk, di ako nakikinabang eh. So, I'm withdrawing support. I just want a better Philippines. Yun lang yung akin. Nandun yung question mark, yung issue sa droga. Hanggang ngayon, wala pang sagot. Wala pang sagot. And baka magkaroon niya ng sagot or sasagutin yan ng mga ibang tao o ibang grupo na nagsasabi na merong video, pulboronic video. Hindi ko alam eh. So sa akin, whether merong video o wala, it's not really that important now. The mere fact na hanggang ngayon, January 20, walang sagot, up to now, kung ano-ano na yung napag-usapan, walang sagot, sinagot yung yung PI, hindi yung putang in a glass. PI, yung People's Initiative, sinagot yon. Pero yung droga, which is more critical,
para sa akin, walang sagot yon. So that lends truth dun sa question mark na ano ba talaga? Meron ba siyang bahid? Nagsisingot ba talaga siya? Why not undergo a real drug test? Yung hair follicles mo, no? So, para malaman ng taong bayan. Ganun kasimple because we cannot proceed knowing na yung presidente ng Pilipinas tumitake ng droga. Mahirap yun. At may mga sign, nagbabalik ka na yung droga. Ang daming feedback sa probinsya, nagbabalik ka na. So, ewan ko sa inyo, kung yan ang gusto niya Pilipinas, huwag kayo iyak later on na, iyak na, droga. Ganun ba? Pinasok na yung bahay namin. Ganun. Ay, nako. O kaya yung anak nyo na droga, no? So, ang sa akin, yung real talk. Ayoko na yung presidente ko, yung commander-in-chief ko, may question mark sa droga. Yun lang yun. Sagutin. So, along that line, kulang kayo. BBM, kulang kayo along that line. Tapos nun, yung pera, ang dami ng, hanggang ngayon, hindi yung sinasagot. Yung resolution number 10. No one is talking about resolution number 10. And I hate it. I really hate it. Because it's certified corruption. Hanggang ngayon, question mark, walang sumasagot. So, nandun tayo, Senate investigation. Tungkol sa PCSO. Nakakainis nga yung Senate investigation. Ang tagal-tagal na nandun ni Tulfo, ni Senator Tulfo. Tapos biglang, dumagdag si Senator Pimentel. Okay, palakpakan niya yung dalawa, no? Okay lang. Pero nandun pa rin ako sa question mark. Nandun ako yung dude. Nandun ako, lahat sa inyo, Senate, Congress, nandun yung duda ko sa inyo. Hanggang hindi ninyo kino-question mark yung resolution number 10, hanggang hindi ninyo kino-question yon in public, hanggang hindi nyo sinasabi, something's wrong with this resolution number 10. Tama ang taong bayan. Dapat mag-liquidate tayo with resibo. And no one, not one senator of the 24, not one congressman is, meron ba sa Congress? Wala pa naman nasa nadidinig na i-rescind yung resolution number 10, palitan. Na mali yan mali. Tama naman yung taong bayan, mali yan. Wala pa ako nadidinig na ganon. Pero ang dami na natin nadidinig na PI, nagsalita pa Senado, sinabi pa si Bongbong, question mark, bakit hindi si BBM ang nagsabi na tigil yung PI na yan? Sinabi pa kay Senator Zubiri at meron pang interpreter si Senator Zubiri. Siya pa nagsabi, why not BBM mismo? Because it's something kung something divisive nga daw di ba? And if BBM stands for unity, why not ikaw mismo ang magsalita? So, ewan ko ba? Tapos, hindi naman natigil yung PI. Kasi may mga reports pa rin sa akin ngayon. Meron pa raw sa Zamboanga, meron pa raw sa wala naman sa ibang bansa. Nandito lang sa atin. So, maraming mga comment Hindi ko na nabasa yung mga comment ninyo Okay, so nandun tayo sa PCSO. Tapusin ko na yung PCSO. PCSO. Okay. Lima yon, 42, 45, 6, 49, 55, 6, 58. Lima na major, no? Shortly. Nag-offer sila, according to the investigation, 100 million na pot money sa 642 tsaka sa 645. Tigwa 100 million yon. At 500 million each para sa 49, 55 at 58. So all in all, 1.7 billion pesos ang naging pot money. Siyempre, may mga taya pa
nadagdagan pa yon 1.7 billion, mabot siguro na yan ng ano. Kasi napalalunan na lately, 600 something million eh. No? So, grabe. Ang question mark, sino yung nanalo? Hindi pa natin alam. So, panoorin nyo na lang kung ano yung magiging resulta niyan. Because anything na ano, magagalit pa rin ang tao. Sino ang nanalo? Katropa ba yung pinapanalo ninyo? Tapos nun, so far ngayon, ang lumalabas, no? Yung 5 na yon, na may mga jackpot, lahat-lahat, sama-sama, 1.7 billion, ang nangyari, tinamaan in 1 month, December, or less than a month. Sabi nga ni, sino yun? Robles, no? 1 month, or less than a month, December, yung buong 1.7 billion, 5 na loto categories, 42, 45, 49, 55, at 58. Tinamaan lahat yon. What is the probability? Sa buong buhay nyo ba tumaya kayo ng loto? Inanay ko, mula nung inimbento yung loto sa Pilipinas, mula nagkaroon ng loto, hanggang sa namatay, tumataya yon. Na minsan, hindi siya nanalo. No? Kaya nga, minsan yung pot money, mabot pa na 700 million eh. Kung isang buong taon yon, no? Nagraran. Walang makapanalo. Mentras lumalaki yung pot money, taya ng taya yung tao. Why? Kasi nga, ang Pilipino, merong ugali tayo na yung magbaka sakali. No? Baka manalo. Baka biglang, one time biglang, huwag niyong galawin. Baka biglang manalo, one time big time sa isang loto, biglang milyonaryo ka, lalo na kung pot money, ang laki. Kung 500 million, tas nag-iisa ka. Di bali, kahit 10 kayo, 50 million bawat isa. Walang masama ron. Now, what are the odds na manalo? Nilista ko eh. Ang probability ng kombinasyon, ang total combination sa 642, 5.2 million. No? Niround up ko na. 645, 8.1 million. Ang 649, 13 million. So, mentras na dadagdagan ng numero, 6 lang ng 6, pero yung base ng numero, 42, 45, 49, incremental, tumataas yung yung kombinasyon. Siyempre, 5 million, 8 million, 13.9 million, almost 14 million sa 49, 649. Sa 655, 27.9 million. So, almost 28 million combinations. And 658 is 40 million combinations. Why am I saying this? Ikaw, OFW ka, nagpapadala ka ng pera sa iyong pamilya, o kaya ikaw, farmer ka, o kaya driver ka, ano ba naman yung 20 pesos o 24 pesos? Mas malaking taya, 24. Ganun ba? Hindi na ako tumataya eh. So, sa 20 na lang ka mo. Shh, quiet. Quiet. Kung maingay, sorry ah. So, kung kunyaring magbabaka sakali ka, yung 20 mo, 2 numero, 40, minsan 100, ilalaglag, 5 numero, may alaga, may alaga, sorry ah, may alaga sila, pag biglang tamaan. So, what is 100 pesos compared to tamaan mo, kunyari, 20 million, 30 million, 50 million. Pero, ang kalaban mo is, kung 658, 40 million combinations. What are the chances na tamaan mo yung numerong tinataya mo, tapos, matsatsambahan pa na kung tumama ka, kung sakaling tatama ka, mananalo kayo, 10 o 20, kasi alaga rin niya yung numero. Usually Pilipino alaga, di ba? Birthday ng bawat isa sa pamilya o kaya special dates, no? Kunyari, kinasal ka ng 15, nag-anak kayo ng 19, yung ganun ba? Yung panganay mo, 19, sinilang ng 19, yung sumunod, sinilang ng 22, yung isa, sinilang ng 23 dates. O kaya yung edad na, tinataya. And so on and so forth, ang daming ng Pilipino. So, ang punto,
ipinapaasa sa Diyos na manalo ka. So, kung ikaw tumama ka, it is an act of God already. Given the combinations from 5,642 to 40 million combination 658. It is an act of God na manalo ka talaga. Yung mapanaginip pa may numero, may bumubulong sa'yo, alagaan mo. Nangyari na yun, mananalo ka, 5 numero. Kulang na lang na isa. Imagine, tuwan-tuwa ka nun kasi may kapalit na May kapalit na yung pera, yung ano mo may babalik sa yung pera, Kaya iba't palit ticket. Sorry. Shh, quiet. Mga iba, palit ticket. Tuwan-tuwa ka na. Act of God. Pero what is happening now? Yun yung problema. Act of man na puwersado na may mananalong ibang tao. Binastos nila yung mismong pamamalakad. How the whole concept works. Lahat tayo nagbabaka sakali, tataya tayo, hoping against hope, but trusting in heaven na manalo ka. 1 out of 40 million combinations tinayaan mo. Ganun din yung isa. Dasal, dasal, dasal. Ang langit, grabe, daming dasal. Ang daming dasal. Ganun, daming dasal. Pero, what is happening? Binaboy Yung sinasabi ngayon sa investigation at yung clamor ng yung mga ibang kababayan natin, napuwersa, may pinanalo, doon nagagalit ang tao. Parang binaboy mo yung hope ng taong bayan at masama yon. Yung act of God, sinapawan mo ng act of the devil. Mga walang hiya kayo, mga demonyo kayo. Yun yung nakakainis doon. Kasi para puwersahin mong manalo yung tao na piling-pili ninyo, samantalang ang daming taong nagtataya, hoping na, ang pot money, 100 million. Ba't di ka mapapataya nun? Baka mapanalunan mo, tsambahan mo. Not knowing na meron na palang preconceived plan, a very diabolical plan, na sila pala mananalo. Question mark. Still being investigated by the Senate. Ang walang yan ng mga ganyang klaseng tao. Ang walang yan ng mga ganyang klaseng Pilipino. Dapat dyan kinakatay. Dapat dyan, mga walang kwentang Pilipino. So, nagkaroon ng 500 million, tatlo na pot money, 500 million. Isang 49, isang 655, isang 658. Taya ka rin. Yung pangnonoche buena mo, putragis yan. Tinaya mo na. Putragis yan. Tatlo Tinaya mo na, baka tsambahan ko. Kalahating bilyon. 500,000. Tapos biglang tatamaan din in a span of 4 na linggo, December. Di ba talagang questionable? Baboy Kaya ako, hindi muna ako, advice ko sa lahat na kamag-anak ko, mga anak, kamag-anak, lahat, kaibigan, huwag kayo munang tumaya ng loto. Hanggang hindi yan naayos. Hanggang walang nakukulong. Huwag kayong tumaya ng loto. Sabihin, economic sabotage. No, it is my right. Because there is a question mark dun sa the way you are running things in PCSO. Mga walang niya kayo, gigibain ninyo yung tragis kayo. Hanip, gigibain ninyo yung hope ng taong bayan, yung itatabi niya yung 100 pesos niya o 20 pesos niya. Kung ano ibibili niya na gamot kunwari, painkiller o whatever, ibibili na lang niya ng 2 kilong bigas yung 100 niya. Itataya pa niya sa loto with the hope that may God's plan para sa kanya, manalo siya. Mga walang niya kayo sa gobyerno kung totoong nangyayari yun. Malalaman natin sa Senado or wala na nang mangyayari because ginugulo lang tayo, hindi natin alam kung ano nangyayari. Kaya sabi ko,
Dagdag 5 months and 11 days. Pababa ng pababa ng pababa. Spaghetti pababa ng pababa. You better shape up. They should have gotten authority from Malacanang, office of the President. Nalakas ng loob ng mga taong to, hindi na humingi ng permiso sa Malacanang, sa OP. And then here they are, sila pa rin. Preventive suspension dapat yan. Preventive suspension. Walang niya kayo. Ang sa akin yan, kung ako yun nandyan, oy, Robles, tumigil ka muna. May problema sa iyo eh. Tigil ka muna, masisira yung institusyon. Wala nang bibili ng loto. Ba't bibili ang tao ng loto? Parang isinusubo nila doon kung sino man mananalo. Sinira ninyo yung konsepto eh. Na kahit sa Pilipino, guys, sa Pilipino, 10 milyon lang sa atin ang tumaya sa 20 pesos. No? 20 pesos. Sa 10 milyon. Oh, that's 200. 10. Dagdagan mo ng isang 0, tsaka 2. 200 million yun. Kung ginawa mo 100, ang taya mo, on average, 100, 2 0 sa 20 million, 2 billion yun. Sipin nyo yun, hindi baling kumastos sa Pilipino, yung 10 million na Pilipino ng 2 billion, may manalo lang 1 o 10, masaya kami, na maayos. Pero yung may mananalo na dinaya ninyo, pinalabas ninyo, ewan ko paano nyo gagawin yun. Pinabigat ba yung bola, tapos ang lulutang yung pinaka, hindi, or ang pinakamadali dyan yung mismong may mananalo, tapos nun, chechikin nila, walang nanalo, lilitaw, ticket. I-generate nyo yung ticket, nandun yung numero, i-antidate ninyo. Yun yung sa akin sa tingin ko, yun yung that's the fastest way to cheat. Kasi kontrolado nyo lahat, yung system, no? You will generate it and then kaya nga Congress should investigate kung saan galing yung ticket. Pwedeng i-antidate yung ticket. Pwede naman siguro i-antidate yung ticket na kinuha, kung saan kinuha. May sindikato. And kung kunyaring may question mark, why would the Filipino people put out money in the hope na mananalo siya, when in fact, tinatarantado ninyo. Niluluto ninyo, may mananalong ibang tao. Ginamit nyo yung loto, ginamit yung PCSO para bayaran yung mga troll, bayaran yung mga loyal sa inyo. Tinarantado nyo na naman ang Pilipino. Magalit ang Pilipino nyo sa inyo. Yun yung point ko. Okay? Ay, nakasama ng loob kayo. Wala na ako, hindi ako tataya ng loto. Ba't ako tataya? Nandiyan yung question mark eh. May mananalong iba. Kung sino-sino yung papanalunin ninyo. Hindi maganda yon. Tingnan nyo yung loto sa ibang bansa. Mas maganda pa, tumaya na lang ako sa ibang bansa. O kung meron akong pera, sasabihan ko yung kamag-anak ko sa abroad, itaya nyo nga ako, padala nyo. Kunan nyo ng picture yung ticket, padala nyo sa akin. Para meron akong katibayan na akin yung ticket. Ba't ako tataya dito sa Pilipinas? Sasabihin nyo, gago kayo eh. Gago kayo, gobyerno. Siraulo kayo. Sinong Pilipino ngayon niloko ninyo? Uy, meron dyan mga nasa gobyerno rin. Meron din dyan mga retirees din. Meron dyan kung sinong Pilipino rin, OFW, etc. etc. Meron din dyan active service na military men din. Kaya hinay-hinay kayo. No? Kayong mga walang iya sa gobyerno, hinay-hinay kayo. Because wag nyong pilitin na yung taong bayan magalit. Because pagka lumabas yung kulo ng bayan, yung galit ng bayan, buong-buo yan, magsama-sama yan. Hindi ako nananakot. Nagsasabi ko ng pwedeng mangyari sa inyo. Buong-buo yan. And then they will accept the concept of a people's revolution. Yun ang nakakatakot doon. When the people accept that the only way
to change the country is through a people's revolution. A revolution like the French Revolution or the Chinese Revolution, basta revolution that we can get even, na mapaparusahan namin yung mga walang niya dyan sa gobyerno. Lahat kayo, kakalusin namin kayo. Lahat kayo, pagpapatayin namin. Yung ganon, pagka ganon na ang thinking ng tao, sa galit ba? Good luck sa inyo. Because ako, I will not be the recipient of that anger ng taong bayan. I will be one of those angry. Kaya, government of the Philippines, politicians, managers of the Philippine government, tama na, huwag nyo nang babuyin. Babuy na masyado. Masyado kayo na pag-interesan ninyo yung 20 pesos, pag-interesan ninyo yung stock na kinikita ng loto, no? Sasabihin nyo, reserve fund yun. Putragis kayo. Tapos paghati-hatian nyo, nililimas ninyo pera ng taong bayan. Puta, hayop kayo. May oras din kayo. May oras din kayo. Matatapos din kayo. Yan, loto pa lang yung napag-usapan natin. Init na ng ulo ko. Puso. Init na ulo ko eh. Kasi, alam nyo, yung mga hindi nararamdaman yung sinasabi ko, eh wala talaga kayo na wala kayo, robot kayo. Pero ang sa akin yung huli mong 20 pesos, naranasan nyo na ba yon? Ako naranasan ko na yun eh. Yung huli kong 20 pesos, yung huli kong 100, sa hirap ng buhay, naranasan ko yon. Bubuksan mo yung pitaka mo, wala nang laman. Yung bago na lang. Yung pangate na tinatawag, na nakuha mo somewhere, somehow sinukli sa'yo, kaya during Christmas may nagbigay sa'yo, hinati-hati mo, nandun. Matagal na siya, pinag-aabot. Supposed to be, pinag-aabot sa pitaka yon. Yung mga pangate. Yung parang the superstition is, it will attract more money. Yung bago-bago mong 20, 50, 100. O minsan 1,000 pagka sinuswerte ka. Pero hindi, magagastos mo yung 1,000 piso mo pagka talagang hirap ka sa buhay. Yung 20 nga nakukuha eh. So meron ka ngayon ganun, 20. Tapos makita mo, napadang ka sa loto, haba ng pila, makita mo, ang pot money. Putragis, 300 million. 300 million, 400 million. Pila ka eh, pipila ka eh. Baka sakali ako'y tumama eh. Tapos sasabihin mo, lucky pick. Naranasan natin lahat yan. Ewan ko sa iba, no? Ako naranasan ko yan. Lucky pick. Tapos nun, magpe-pray ka. Isipin mo lahat tayo nagpe-pray na sana manalo. Pero okay lang kung hindi. Putragis, tapos nun, bigla nyo tinanggal yung God's privilege na panalunin yung sinong dapat panalunin. Kayo mismo dyan, sa question mark, dyan sa PCSO, sinabi nyo na kung sino mananalo. Yung katropa ninyo. Winalangya nyo ang taong bayan. Yun yung doon, mga walang niya kayo. Dapat sa inyo, sigaan. Dapat sa inyo, itulo sa isang stake, parang Joan of Arc, sindihan kayo. O talupang kayo, mga animal kayo, mga hayop kayo, mga walang kwentang Pilipino. And wala pang nakukulong. And baka walang makulong. Meanwhile, nakuha na yung pera. Kaya nga dapat, ang nararapat dyan, preventive suspension. Preventive suspension. Ang kayong mga board of directors sa PCSO, you suspend the president. Need I tell you what to do? You suspend the president. Putragis. Preventive suspension. Bakit nyo iaasa sa presidente ng Pilipinas yung tapos siya na naman ang mapuputukan. Siya na naman. BBM, mahinang klase ka, weak leader ka. May PCSO board of directors o board of trustees. Whatever board na yan, na blackboard mo tinatawag dyan. You vote upon yourselves. Huwag kayong magpalakas sa Malacanang. Huwag kayong magpalakas sa First Lady. You suspend the president or the general manager, whoever they are. You suspend them. Pending investigation. Ganon kasimple.
Senado pa mag-iimbestiga. Ba't kayo mismo hindi kayo mag-iimbestiga? O kundi kaya, BBM, lahat yan, palitan mo lahat. A clean slate, palitan nyo lahat. To bring back the trust of the people. Because as of now, ako mismo, I will not put money dyan sa PCSO na yan. Gunggong! Kayong mga animal kayo, niluloko nyo taong bayan. Binaboy nyo yung sistema. Supposed to be yan ang pinagmumula ng mga ambulansya, pinagmumula ng whatever na itutulong sa kapwa natin. And happy ako, magbigay ako ng kahit 100 Kahit 500 itaya ako kung meron mang magandang pot money. Pero ngayon, alam ko na yung pot money, 500 million, tapos nun may mananalo, isa lang. Tarantado kayo, hayop kayo. Walang niya kayo. Panay kayo mga sinungaling. Anyway. So, sa akin, sa lahat ng kamag-anak ko, wag muna kayong bumoto. Wag muna kayong labas ng pera para dyan sa loto na yan. Question mark eh. Niloloko lang tayo eh. Wala muna. Ewan ko sa ibang Pilipino, bahala kayo. Gusto nyo magpaloko, maglabas kayo ng pera, ilagay nyo dyan sa loto. O sige. Ngayon, sino ba ang may power na naman? Meron silang produkto. Ano yon? Pwede kang manalo, magtaya ka ng 20 pesos mo. Yun yung produkto nila. Na on a promise na meron kang bibili na ticket, may bibiling kang numero, kombinasyon, ikaw papipili, magsasapalaran ka na kung 5 million na kombinasyon, kung mababang klase, 642, or 40 million na kombinasyon, kung 658. And then may pot money. Maganda yung konsepto eh. And then ikaw, iniisip mo, hindi bali ako maglabas. Kasi yung sobra dyan nakikitain, pupunta naman sa taong bayan. Pupunta sa mga LGU, pupunta kung saan, nakawang gawa. Okay lang, maganda yung konsepto. Eh, binaboy. Tayong lahat, nag-hope tayong manalo. Tapos, ganyan yan. Mga walang ya. Hindi dapat yan. So, something is really wrong. So, pending the Senate investigation, hindi pa tapos, ang sa akin, what PCSO can do at their level, preventive suspension. Palitan nyo yung kung sino man yung namamahala. Palitan nyo si Robles. You save the institution. Filipino people, yung produkto na sinasabi, bili ka, manalo ka. Walang kwentang produkto yan. Scam yan. Bakit? Tataya ka meron ng panalo. Meron na nagsasabing yung katropa nilang panalo. Hanggang hindi nakaklaro yon, hindi dapat tayo tumaya. Okay? Hanggang hindi pinapalitan yung nanganak po dyan, walang tataya. Ganun lang kasimple yan. Hayaan mo mag-go down yung sales niyan. Putragis kayo. O, kanino ngayon may power? Taong bayan. Pagka ang isang produkto palpak, huwag mong bilhin. Taong bayan ang masusunod. We are the consumers. We are the customers. Di ba? Kayo, ang nag-offer ng produkto na binababoy ninyo. Para kang walang niya kayo. So, yun yung sa akin. Preventive suspension. Kung yung hindi kikilos yung board of trustees o board of directors ng PCSO, Malacanang, ikaw ang kumilos, BBM, palitan mo lahat yan. Paano nangyari yan under your watch? And yan, you project yourself as somebody who is not weak. You are strong, you are preemptive, you will not allow these things to happen under your watch. Tatay mo hindi gagawin yun na mangyari yan na basta-baste. Wala, ikaw the more you project yourself na you are not in control, the more kang bumabagsak na ganyan. And ang sad doon, it is not your doing. It is the doing of people around you. People you trust, people you love. And you better choose between the country and the people you trust who are pulling you down, who is pulling down your administration. You better choose. Because you have a responsibility to perform, to give good governance dun sa people na naglagay sa iyo dyan. Ikaw bangaw, pinadapo ka ng kalabaw.
Nagtawag ka ng ibang bangaw eh. Ikaw lang pinadapo ng kalabaw sa likod eh. Wala, nagtawag ka ng ibang bangaw. Tapos nun, sila pa kayo ng nagpapatakbo. Enriching themselves. You will not finish your term kung ganyan ang ginagawa mo, BBM. You will not finish your term. Kaya nga sabi ko 5 months and 11 days. Dati 6 months. Boy, matulin ah. Matulin. Nagre-react ba? May mga vlog about the Pasig. Uy, taga-Pasig ako. Taga-Pasig ako. Yung Esplanade. Wow. Okay sana eh. Pero don't you think na dapat inunan nyo yung pagkain ng tao, yung bigas, yung sibuyas, yung standard of living ng tao kaysa yung mga park na yan. Diba? Dapat unahin nyo how to make the Filipino live better. Yung kinakain niya pang araw-araw, how to survive each day. Yun yung tugunan nyo muna. Yun yung pakita nyo sa inyong mga vlog, mga pro-BBM. Yun yung pakita ninyo, hindi yung magpapakita kayo ng park. Sinong gago pupunta doon? Ako nga taga-Pasig, hindi pupunta ron eh. Anong gagawin ko sa park? Manakawan pa ako ron, masaksak pa ako ng drug addict. Yun, yung address na muna yung mga hinanaing ng tao. But anyway, I cannot go on teaching you, BBM. Sasabihin mo, yabang, no? Yabang ni Enrique. Hindi mayabang. I'm just being truthful as a citizen, trying to help you. I'm trying to redeem you. I'm trying to help you finish your term. Because right now, ang tingin ko, you will not finish your term. Ha? Yung mga, yung mga loko-lokong Pilipino, wag na kayong masyadong yung gatong-gatong. We're trying to solve yung predicament ng Pilipinas because right now ang problema ng Pilipinas bumabagsak tayo lalo. Bumabagsak tayong ganyan. Naunahan na tayo ng mga kapitbahay natin. There is a pending incoming global war and we are not prepared. And here we are bickering on Lotto, no? On resolution number 10. We are fighting each other, change of leadership and all that. Ay, nako. And then mayroong rise ng drugs, criminality. Simpleng Lotto, pag-uusapan natin kasi nga binababoy. Samantalang ibang bansa ang pinag-uusapan na food security nila, no? Defense nila. Yung iba nga pinag-uusapan na second coming na eh. Tayo wala eh. Wala, buhaw-buhaw tayo. Kaya nga sabi ko in one of the vlogs dapat ang utak, ang wisdom ng Malacanang and whatever leaders we have, Senate, Congress, lahat kayo, Malacanang, lahat kayo sa agency, dapat ang bukang utak ninyo, ang pinag-usapan, biblical na dapat ang dating ninyo. Ang arrive ninyo, biblical. Everything that is happening now from 2024 onward, it's all biblical na. And you're not ready for Noah's flood. Noah's flood is just one of the events coming. Wala pa dyan yung mga meteor shower na lalaking batong 100 kilos na mga bato na malalaglag sa atin. Sipin mo 100, 2 kaba ng bigas. Earthquake na 9.5 pataas. We're not ready for that. Iyak na lang tayo because of the ineptness, yung shortcomings na ating government. Panay kayo, nag-aspire kayo na magpatakbo ng bansa natin. Panay kayo kulang. Tinimbang kayo pero kulang, magalit pa kayo. Sasabihin nyo pa na destabilizer. Mga gonggong. Mga gonggong. Kawawa ang Pilipino. 118 million Filipinos nakaasa sa inyo. At kung magkakaroon man tayo ng changes, I hope it's for the good, for the better. Hindi biro-biro yung magpatakbo ng bansa. Ginusto nyo yan, patakbo nyo yung bansa ng maayos.
Maraming mas magaling sa inyo, sa totoo lang Wala lang pagkakataon Maraming mas capable sa inyo, mas matalino sa inyo. Kaya nga lang yung sistema natin doesn't allow na yung magagaling makatakbo at mag-volunteer sila. It's very costly. It's very dangerous. At saka masyadong pasikatan ng tao. Siraan. Who would want to be a leader ng bansa natin pagkaganyan? To hell with you. Ganon. Tsaka kung ang tingin ninyo, people of the Philippines, kung ang tingin ninyo, ang Pilipinas na makamundo, ang Pilipinas ng ng planet Earth, Pilipinas ng planet Earth, you better think twice because God's kingdom is really coming. Given yon. It's just a matter of time. So kung yung Pilipinas hindi maayos ng ating mga pinuno ngayon, hintayin nyo yung Pilipinas under the kingdom of God. Doon ako. Yung Pilipinas under BBM or kung sino man kayo na mga namumunong mga politiko, question mark sa akin. Because hindi nyo matapos yung korupsyon, hindi nyo matapos yung lahat ng kalokohan, droga, criminality. At yung taong bayan, hirap na. Kaya, ang masasabi ko na lang sa mga taong bayan, konting tiis na lang, natiis nyo na to Ilang taon na nagtitiis Konting tiis na lang. In the next 5-7 years, you will experience the worst, and then after that will be 1,000 years na maganda, gloria, na you don't have to suffer. Walang masama, walang troll na maninira. Lahat sila sunog sa impyerno, lahat sila 1,000 years silang